Slim, man. Yeah. I'm at a rap tip. Tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running, top gunning competition, they know who the man here. I can never fail, I can never fall, count it up without a cashier. And last year was real, 25, I'm a fast on they heels. Built the last, never last up the gear, hit the gas, I'ma mash till a meal. I can't be lacking till it's sealed, cause this too extravagant to chill. I ain't missing no games, road game, watch me bring it home. I lost a couple out here, it's a cold game, but I bounced back from it strong. We had it locked in for they known, it ain't no top 10, I'm the throne. This how you elevated without selling out, I kept it true to me, ain't never chasing clock. Now they like, who is he? Who am I? Never tired of running through a night. Breaking pressure if you knew or not, cause I can never settle for another spot. Up the level, I'ma make it hot, but I never sweat them. No, they wanna see. Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kol, pakita natin yung ating customized na DE17V 4x4 Captain Seat RO6 engine VVT Tiptronic. So check natin mga kol, then tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ating unit. So yung kulay ng ating unit mga kol is mustard yellow and black. Two-tone yung request ng ating client. So medyo light yung kulay dito sa video pero medyo dark siya personal. Makita natin, Ansalurethane paint yung gamit natin. Ito yung ating headlight, H4 halogen. 18 yung park light natin. Then ito naman yung signal light. Wala na siyang fender light yung mga DE17V mga kol kasi yung ating headlight is may mga pa-curve na mas visible dito sa gilid natin. Yan, makita din natin dito. Naglagay tayo ng fog lamp na mayroong signal light, park light at saka ito yung ating angel eye sa gitna. Yan, makita din natin dito. Meron tayong steel bumper na nilagay with 3,500 pounds na SR performance na winch. Ayan, makita natin. Tapos, complete LTO register. Direct na yan sa ating buyer. Makita din natin mga kolis, naglagay tayo ng color black dyan para may design pag titingnan natin dito sa Malayon. So, naglagay din tayo ng Suzuki emblem. Fully tinted yung unit natin, high roof yung ating unit. Ayan, so yung side mirror natin is auto fold and retractable. Then dito naglagay tayo ng fender. Yan, so yan yung design ng ating fender. Tapos lifted ng 2 inches. Naglagay tayo ng 14 inches na mag wheels at saka matte-rim tire, matrix. Ayan, 165 by 65 R14. Dito naman kinulayan natin ng black dyan visa request ng ating client. Then naglagay tayo ng stepboard. Yan din yung request nila. Kung makita natin dito, napakaganda tingnan ng ating unit. So color yellow, then black, then black dito sa ibaba natin. Naglagay din tayo ng gutter type na top load carrier. Yan, makita din natin dito. Naglagay din tayo ng fender. Then, naglagay tayo ng lift up kit. Yung lift up kit natin is pinamachine shop talaga natin yan para mas matibay. Then, makita natin dito, pinulayan yung brake drum natin ng kulay red para mas visible dito sa labas. So, naglagay tayo ng spacer kasi bihira lang sa 14 inches na semi-outer. So, makita natin dyan, mas labas konti yung ating gulong kasabay dito sa ating fender. So, para mas bagay siya. Then, kung makita natin dito mga kol, naglagay tayo ng spoiler kasi yung mga DE17V walang spoiler. So, naglagay din tayo ng full aluminum ladder dito para mas magaan. Gas container, naglagay tayo. Then, kung makita natin dito, mayroon siyang susian dito. Mga 17V, meron ganyan. Suzuki emblem, then ito yung ating opener. Kinalayan natin ng kulay black, wiper kompleto. Then meron tayong brake light dyan sa itaas. Makita din natin dito, ito yung tail light natin. Yung tail light natin is from Suzuki Jimny. Customize natin to mga kol. Magkabilaan yan. So naglagay tayo ng dalawang camera. Dito natin nilagay yung camera natin, left and right. Then complete LTO register. Naglagay din tayo ng plate light para mas iwas huli. Ayan, makita natin dito fully undercoat yung unit natin. Ayan, so galing test drive yan. Ayan, meron tayong spare tire dito sa ilalim. And kita natin dito sa loob, meron tayong upuan dito. So third set, kaganahan nito is pwede natin to gawing storage box. Ayan, kabilaan. Then brand new na din yung matting natin dito. Then yung ceiling natin is bago na din. Meron tayong ilaw dito. So double checking lang natin para makita natin kung function lahat ng ilaw natin. So dito sa loob,
is captain seat. Ayan, so meron siyang headrest, armrest, meron siyang cup holder dyan kasi all power window. Brand new na din yung mating natin dito. Dito naman, makita natin is plastic na. Then dito natin makita yung ating jack at saka tire range. Ayan, kita natin. Foldable din yan. So yan yung mga kagandahan sa mga minivan. Kasi foldable. Makita natin dito all power window, yung likuran natin sliding door, then power window din yung harap natin. So auto fold and retractable yung side mirror natin. Meron tayong lagayan dito ng mga bottle holder, cup holder. Ganun din sa kabilang side. Naglagay din tayo ng mini fan dyan sa itaas. Then meron tayong original na lagayan dito sa mga DE17V. Pa sa power window is merong ganito lagayan. Makita natin dito steering wheel natin stock. Naglagay tayo ng digital temperature gauge. At the same time pwede natin gawing scanner. Naglagay tayo ng 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. So option yan ng may-ari na Android yung ipalagay sa kanya. Then kung makita natin yung dashboard natin is back to original yung kulay natin. Then shifter, so Tiptronic, manual matic, then aircon switch dito. Ito yung blower adjust. Then dito naman yung ating 4x4 switch, headlight adjuster, fog lamp switch. Yan, makita natin. Ito naman yung ating upuan. So ito yung design na napili ng ating client. Meron siyang headrest, meron siyang handbrake. Yan, makita natin. Then meron siyang extra lagayan, yung ating brake pedal, then yung ating accelerator pedal. So yung mga ganitong minivan mga kol, wala nang accelerator cable sa 17 variant kasi electronic na siya. So, ibig sabihin matipid siya sa gas kasi accurate yung binabato na information ng ating pedal papunta sa ating ECU, then ECU papunta sa ating throttle body. Yan yung kagandahan nito. Proven and tested na natin yan. Kahit yung camper van natin, nilong drive natin, 2 beses na natin biniyahe mula Davao hanggang Pagudpud, then Luzon. Ikot-ikot tayo ng Luzon. So super napakatipid pa rin. Kahit super bigat, super loaded yung camper van natin. So yung cluster panel natin, check natin, start natin yung makina natin. RPM 1600. Cold start. Yan, makita natin naka cold start. And check natin yung reverse natin. Yan, kita natin yung likuran, then kita natin yung likuran. Kita natin, handbrake, ito yung makita natin while driving tayo dito. Check natin yung makina, turn on natin yung aircon para mas ma-feel natin yung lamig. Ayan. Ayan o, lamig agad. So dito naman, check natin yung makina natin. Umandar siya sa mataas na RPM. Yan, so ito yung makina natin. Yung makina natin is RO6A engine VVT. So 12 valve 3 cylinder. Makita natin mga kol, ito yung ating injector, 1, 2, 3. Then ito yung ating oxygen sensor, 1, 2. Then ito yung ating temperature sender, camshaft sensor dito. Dito yung ating ignition coil at saka spark plug, PCV valve natin. Then ito yung ating VVT solenoid nandyan. Dito tayo mag-refill ng ating engine oil. Lamig ng aircon. So, check natin sa kabilang side. Ito sa ating unit. Ayan, kita natin dito. Ayan. Dito yung alternator natin. Yung ating throttle body. Dito yung ating engine oil. Kung saan tayo mag-check ng ating engine oil. Then dito yung ating aircon compressor. Yung ating air filter housing. Main fuse box din yung ating ECU. So yan yung EGS natin. Dito meron siyang mga insulator para hindi mainit sa puwitan natin mga kol. So yan yung setup natin. So dito yung ating hood opener, nasa right side kasi original Japan is nasa right side. Medyo short yung kanyang cable kaya hindi natin mailipat sa right side. Ito naman yung ating coolant reservoir, brake fluid reservoir, din yung ating windshield washer reservoir. So yan yung setup natin ngayon mga kol. So yung presyo nito mga kol is sumabot siya ng 489,000 all-in kasama yung upgrade sa ating unit. Yung basic setup nito ngayon, running condition is nasa 350,000. Medyo nagtaas ng 20,000 yung minivan ngayon mga kol. Lalo na sa mga D17B na 4x4 Tiptronic. Very rare. Bihira lang yung arrival sa supplier. Then mataas yung demand pagdating sa bidding, tumaas din dahil sa marami yung nangangailangan. Hindi lang Pilipinas yung nag-import ng minivan, ganoon rin sa Sri Lanka at sa Pakistan. Medyo mataas din yung palitan ng dollar ngayon. So dyan magdedepende ba sa import yung mga minivan natin.
magdidepende din tayo sa presyo ng dollar. So, hindi nakakaalam, nag-accept din tayo ng Liawi plan dito sa shop natin, 50,000 down payment. Yung balance po is i-divide natin kung ilang months natin tapusin. So, dyan na tayo mag-assemble ng unit. Pag nasa 80% na ang inyong payment, then dyan na din natin i-release yung ating unit pag fully feed na siya. So, yan lang siguro yung ating vlog for today. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para update kayo sa ating next video uploads kagad. Ingat po mga call and bye-bye. God bless po sa ating lahat.